Before All Saints Day and All Souls Day, Filipinos commemorate Halloween by celebrating the macabre and supernatural with tricks and revelry. But for the Catholic Church, Halloween is not time for horror but for reverence towards the saints, martyrs, and faithful. For the Quiapo Church, they observe not Halloween but Holyween. Yung Halloween event kasi, ito yung nagaganap ng October 31. Ito sa mga ibang nasyon, ang pagdiriwang na ito yung mga nagsusuot ng mga nakakatakot na imahe, sa Pilipinas, mga aswang. Pero ito ay gawaing sa ibang bansa, no, na minsan ina-adapt natin Pilipino. Pero technically, sa ating mga Pilipino, ang pinaghahandaan natin talaga is yung araw ng mga santo, hindi yung mga nakakatakot na mga imahe. Pero nakakatuwa naman sa simbahan, ngayon, ating iniiba ito yung mukha ng Halloween. Kaya nga, meron tayong mga gawain sa simbahan na pilit para makabago, para maibago natin yun. At nagkikreate tayo ng mga activities na mag-educate at catechism sa ating mga deboto. Parang nagsimula po ito sa panahon ni Monsignor Ding, no? Way back 2000 and, hindi ko nagkakamali, 2017 or 18, no? Na iniba yung mukha ng Holyween, kundi sinimulan nila Father Monsignor Ding at sa pangunguna po ni Father Douglas Badong na magbihis santo ang mga ministry, no? Talagang yung mga hindi na muna sa mga bata sa mga ministry mismo ng Quiapo Church magbibihis santo para part na rin ng catechism na mag-aral sila. Ano nga ba yung santong nire-represent nila? Parang doon po nagsimula yan Part ng formation din po nila yun. Bali po sa Quiapo Church, meron tayong mga organization and department. Naka-assign dyan ang formation ministry. Sila yung nag-a-assign, sila yung gumagawa ng programa para dito. Pinapatawag lahat ng ministry. Tapos, very democratic naman, no? By bunot po ang mga ministry, pinapatawag sila. Tapos bubunot. Kung anong mapuntang santo sa kanila, lalaki man yan o babae, yun po yung kanilang ipoportrait na santo. Kailangan nilang bihisan. At ngayon, meron tayong bago, no? Na hindi lamang ito pagbibihis, kundi mamimigay tayo ng mga stampita. Kung anong santo nila, ibibigay nila yung sa paligid, stampita. At syempre, andun pa din yung pagbibigay sa mga bata ng candies, no? Na sa mga dadaanan ng prosesyon. Eventually, habang tumatagal, hindi nga lamang ministry yung nagsusuot yung mga nanay-tatay. Minsan, ang sinasabi namin, i-involve natin yung family. Kaya minsan nakakatuwa, minsan yung mga apo nila, mga anak nila, minsan sila yung magbihis, ang pinapasaling nila minsan yung mga anak at mga apo nila para ma-involve na rin talaga dun sa ating gawain sa simbahan. Kasi bago ito magsimula, nagkakaroon ng formation. Pinapatawag lahat ng mga participants at nagkakaroon ng maiksing formation regarding dun sa pagsasabuhay ng santong kanilang isasabuhay. No? Yung kanilang ibibihisan na santo, isa rin iyon para makatikisim nga. Nakakatuwa man kasi dito kasi talagang tulong-tulong, no? From the props, from yung kanilang susuotin, nagtutulong-tulong yung ministry para ma-provide doon sa ating mga participants. Nakakatuwa, hindi lang ito catechism, kundi nagpapakita ng sama-samang debosyon para doon sa mas igagaganda ng ating programa. Pagdating naman po sa mga bata na sinusuotan natin ng santo, mas ine-explain, mas pinapaliwanag sa kanila na yung mamuhay ng yung pagiging mabait siguro, yung na ang pag-celebrate ng Holyween at All Saints Day, kaya nga All Saints Day, dapat suot ng mga banal. Ito'y gawain ng mga banal at sa murang edad ng mga bata, pinapaalala sa kanila, ipinapaalala natin sa kanila through ang kanilang mga magulang na dapat tayo ay mamuhay ng tama at hindi dapat kakatakutan ang ating ibigay ipakita sa ibang tao, kundi yung kabutihan na dapat ibinibigay natin at ipinapakita sa ibang tao. Sa akin, na yun makita mo na yung mga bata na nakangiti, hindi pinilit, no, talagang kusa din naman nagsuot at mas naintindihan ano ba itong ginagawa nila. At sa murang edad, nagagawa agad nila yung kanilang misyon, no? Sa murang edad pa lang, na itatanim agad natin sa kanila na dapat ito yung dapat na gawain natin. May kinatawag po na Triduum na sa simbahan, which is first is yung 31, yung 1 which is yung November 1 which is the All Saints Day, and then the November 2 and the All Souls Day.
Ito yung paggunita sa nabanggit nga kanina na lahat ng mga yumaon nating mahal at kasama ang ating mga santo. Nagkakaroon po yan ng misa sa simbahan. Kaya naalala niyo, meron tayo mga Thanksgiving, yung mga sobre po, hanggang buong October, November, binibigay po yung simbahan para pagpapaalala sa lahat ng ating mga yumaong mga kamag-anak at mahal sa buhay. Bali, in-expect natin na makita dito sa prosesyon nito is yung mga santo. No? Hindi lamang yung mga gandang damit nila, kundi maipakita sa mga tao na minsan sa mundo natin may mga nabuhay na mga santo, na mga banal. At nagpapakita ito na hindi imposible na tayo mismo kayang maging banal. Kasi nga sila mismo, no, maglalakad sila mamaya doon, hindi para ipakita yung kanilang mga costumes, kundi iparamdam sa atin na minsan itong mga banal na ito inakasama natin. At nagpapaalala sa atin na tayong lahat is banal at kaya nating magpakabanal. Sa prosesyon, maliban dun sa mga candies na ipamimigay, mga estampitas na ipamimigay, yung mensahe ng Quiapo Church, ng ating simbahan, na hindi dapat ito katatakutan, kundi ito'y pagpapakita ng ating kabanalan, ng ating debosyon, syempre, sa Nazareno, at pagpaparamdam sa mga taong nakapaligid, pagpapaalala na tayong lahat ay kayang maging banal.